Hindi to alam ng maraming mga nag-solar setup. Pero alam niyo ba mga kaibigan, na itong PWM na 10 amperes or sabihin na natin 30 amperes mga kaibigan, ay kaya nitong mag-handle or magagawa natin ng paraan makapag-handle ng mahigit sa 500 watts pataas or hanggang 1000 kilowatt hour. Ay, kilowatt hour, tama. 1000 kilowatts. 1000 kilowatts. Pakalaki no, 1000 kilowatts or 1000 watts na lang para mas makatotohanan mga kaibigan. Pero paano yon? May tamang setup kasi doon mga kaibigan. Kasi ito mga kaibigan na PWM na to, halimbawa itong hawak ko is 10 amperes lang to. Paano ito makakapag-handle? Halimbawa lang sabihin na natin na 250 na solar panels. 250 watts na solar panels in total. May paraan kasi dito mga kaibigan na pwedeng gawin. Pwede tayong, halimbawa, ipakita ko sa inyo. Halimbawa, itong setup ko, itong isang MPPT solar na to, or actually PWM lang yan eh. Yung ganito kasing blue, mga mumurahin to. Pero pwede tayo makapag-produce dito. Makapag-supply sa battery natin, sa solar battery natin ng higit dun sa capacity ng mga higit sa capacity nitong mga charge controller. Paano gagawin mga kaibigan? Ako kasing ginawa ko mga kaibigan ay halimbawa, meron ka halimbawa ng 500 watts in total, 100 watts na solar panel. Hahatiin natin yun mga kaibigan. Halimbawa, itong 30 amperes na PWM, kaya niya lang mag-handle ng 250. So, ikakabit natin siya mga kaibigan dito sa as usual pa rin. Kakabit natin yung solar panel, yung battery, tapos yung output. Yan. Tapos, magpo-produce siya dito hanggang 30 amperes lang sa may battery. Para makapagdagdag tayo ng another, let's say magdadagdag tayo ng 100 watts na solar panel. Gagamit na naman tayo ng isa pang PWM. Ikakabit natin siya siguro dito. Ikakabit natin siya dyan. Tapos, as usual din ulit, ilalagay natin dito mga kaibigan yung yung output. Dito ilalagay ng output. Dito ilalagay yung sa battery. Yung battery mga kaibigan is ipaparallel natin siya. Saan? Sa may battery mga kaibigan. Parallel siya dito sa may battery. Okay lang siya kasi kumbaga parang lang naman siya eh. Okay lang na yung battery is kahit ilang PWM or ilang MPPT or ilang charge controller ang supplyan niya, pwede siyang i-connect naka-parallel. Parallel lang, hindi series. Series kasi habang dumadami yung kinakabit mo is lumalaki yung voltahe. So, series mga kaibigan. Ano ba yung series? Ang series mga kaibigan, yung red is to red, yung black is to black, or ang negative na connection dapat nasa negative connections lahat. Ang positive connections ay dapat nasa positive connections lahat. So, yun lang naman. Kahit na dalawa silang MPPT o dalawa silang PWM, dapat isang battery naka-parallel. Pero magkabukod mga kaibigan, syempre, yung output, iba yung iba yung gagawin nating output. Hindi pwedeng, halimbawa itong isang ilaw na to, halimbawa yung isang ilaw na yan is nakakonect siya dun sa output ng isang ng isang PWM, tapos nakakonect din siya dito. So magdodoble kasi yung supply nun, pwedeng tumaas ang voltahe nun. Halimbawa meron ka ng 12 volts, tapos nagsupply ka ng tatlong tig 12 volts din, so that would be 36 volts. Pwedeng pumutok yung ilaw. O kaya naman manglambot yung wire, tapos masunog. Yan. And worse, baka kumalat kasi yung apoy. Ngayon, pagdating naman sa solar panel, magkakaiba sila mga kaibigan. Hindi sila pwedeng, yung isang 100 watts na panel is isi-series mo or parallel dun sa magkaibang PWM. Ang gagawin dyan mga kaibigan, ang tatandaan lang naman natin, lahat magkakabukod. Pwera lang sa battery. Battery isa lang ang susuplayan nila. So yun lang, ang gagawin ko ngayon is ikakabit ko to kasi lumagpas na sa capacity yung aking isang PWM na hanggang 30 amperes lang, kaya magdadagdag ako ng another PWM. So yun, grabe ang init. Hindi ko na na-videoan yung kung paano ko ginawa. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano na yung actual output or actual na itsura kapag
dalawa na yung PWM. Ito na siya mga kaibigan. Oh. Dalawa na sila. Tapos makikita mo na rin, dalawa na rin yung output. Pero ito mga kaibigan, wag nyo gagawin to kasi ako papalitan ko rin to. Dapat at least 4 mm. 4 mm yung yung kapal ng wire. Dapat ganito. Oh. Papalitan ko to. Kaya ang ginawa ko para hindi mag-overload muna is isa lang ang kinabit kong output. Ito 'yon, yung papunta dito sa may CR. Yan. Tapos ito yung may mga heavy load talaga. Dito rin nakakabit yung DC ko. So, ulitin ko lang mga kaibigan. Dapat kahit dalawa silang PWM, isa lang ang battery, pero dapat magkakabukod lahat. Iba yung nito, iba yung nakakabit na solar panel, iba rin yung nakakabit na solar panel. Tapos iba rin sila ng output. So, para mabilis matandaan, ang nakaparallel lang ay ang battery.